we love you, Lord. We love you, Lord. You know hearts today. You know our desire. We love you. We love you. Praise God. Hallelujah. Could we wave our hands and say, I love you, Lord? Pwede ba lang natin ma-wave ang aton mga kamot? Kaya magasiling kita, I love you, Lord. Say it from your heart. Praise God. Magatindog kita. Sining aga, magapamati kita sang pulong sa Ginoo. Aton diri makita sa 1 Kings sa chapter 21 verse 1 up to verse number 7. Magabasa ko verse 1 up to verse 7. And it came to pass after these things that Naboth the Jezreelite had a vineyard which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab, king of Samaria. And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house. And I will give thee for it a better vineyard than it. Or, if it seem good to thee, I will give thee the worth of it in money. And Naboth said unto Ahab, The Lord forbid it me. Now, take note that phrase in verse 3, the Lord forbid it me. Okay? Then ako ni padayon, that I should give the inheritance of my fathers and today. Take note that word inheritance in that verse. The word inheritance. Pananublion. Panulundun. Okay? Verse number 4. And Ahab came into his house heavy and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him. For he had said, I will not give thee the inheritance. Take note that word again in verse 4, inheritance of my fathers. And he laid his down upon his bed and turned away his face and would eat no bread. But Jezebel, his wife, came to him and said unto him, Why is it that thy spirit so sad that thou eatest no bread? And he said unto her, Because I speak unto Naboth the Jezreelites, and said unto him, Give me thy vineyard for money, or else, if it please thee, I will give thee another vineyard for it. And he answered, I will not give thee my vineyard. Take note that word again in verse 6, I will not give thee. And take note that vineyard is Naboth's inheritance from his father. Take note that word. All right, verse number 7. And Jezebel, his wife, said unto him, Dost thou now govern the kingdom of Israel? Arise and eat bread, and let thine heart be merry. I will give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite. The second book that I'm going to read in the New Testament is in the book of Ephesians, chapter 1. And I'm beginning to read verse 9 up to verse number 12. It says, listen to me very carefully, church. Having made known unto us the mystery of his will. Let's clap our hands to praise the Lord. Remember this phrase. Having made known unto us the mystery of his will. Pasalamat ta sa Dios nga wala niya gitago ang iyang mga kabubuton sa atong kinabuhi.
Hindi kita ignorante sa plano kag kabubuton sa Dios. Kay kung wala ta sini kabalo, ang aton kinabuhi walay padulungan. Pero salamat tungod sa bugay sa Ginoo, sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, iyang gipahayag ang iyang kabubuton para sa aton. Palakpakan ta sa liwat. Ako ni padayon mga kauturan, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ. Take note that word again. He might gather, or phrase, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Verse number 11, in whom also we have obtained an inheritance. Wow. Take note. We have obtained an inheritance. Dito kay nabot, ang inheritance, nga iya ginatipigan, nga wanya gihatag kay Ahab, natural lang to, nga inheritance. Pero ining sa verse number 11, mga kauturan sa book of Ephesians, ang inheritance nga aton na angkon gikan sa Ginoo is our spiritual inheritance. Hallelujah! Ako ni padayon mga kauturan, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. The last verse, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Kabay pang Dios, magapanalangin sa mga pulong kamagatag sa kunsang kusog sa sining agas pagdala sa mensahe. Madamong salamat, magalingkod kamo, mga kauturan. Sa sining aga, magadala ako sang mensahe nga nagasiling, hold on to your inheritance. Church, listen to me. Hold on to your inheritance. Ang istorya diri nga ato nabasa sa Biblia nanungod sa kinabuhi ni Nabot. Kag si Nabot, isa siya sang kaliwat sa 12 ka tribo sang Israel. Hindi ko lang ma-trace up ang lineage tungod sang kanubo sang akon panahon. Kaya sang nagligad ko lang ining adlaw dito, ako sa Cebu, nagapamalandong ko sa Ginoo. Kag hindi ako makakonsentrate dito. Dito, kag ginhapo ako, kag nagaubo. Mga kauturan, nagpuli kami ni Pastor Abraham. Kagahapon, mga kauturan nga ang akong lawas, partigid kaluya, kag bisan subong, mga kauturan, parti kaluya sang akong lawas. Pero, sa ngalan, sang serbisyo, mga kauturan, gusto ko nga pahalipayon ang Ginoo. Hallelujah. Now, hindi ko ma-trace up kundi ingid siya nga lineage. Kung kay Reuben, kung kay Dan, kagining 12 ka tribo sa Israel, nakabalo kita nga ini sila mga kabataan ni Jacob. Nga ining ngalan nga Jacob, mga kauturan, ginilisan sa pangalan nga Israel. Ang wala nagapamati, masing amen. O salamat, no? Nagapamati. Ang nagapamati, masing amen. Anong hambal ko? Anong hambal ko? Bago lang. Nga sinibot, halin siya sa 12 ka tribo sa Israel. Di ba? Kag ining 12 ka tribo sa Israel, mo ni mga bata ni? Ha? O, nga ang ngalan nga Jacob, gilisan sa uli sa ngalan nga? Israel. Okay. Tika mo kay, abi ninyo, mga kauturan, ang inyo biya pagtuo, kag ang kabakod sa inyo pagtuo, kag ang kasiguruhan sa inyo pag-intindi, kag ihibalo, nagadepende biya ini sa inyo pagpamati. Kaya kung di ka mo mamati, maayo, wagi ka mo may makuha. Pagpuli ninyo, masiling, sus, talagang napakaganda yung mensahe ni Pastor. Aba sis, ano ba yung mensahe ni Pastor? Hindi ko alam.
So dapat mamati ta kag mag-insindi. Kag hambalang ta kamo ang mga membro nga nagapamati gid kag naka-insindi, amo ng mga membro nga madali magtubo. Amo ng mga membro nga malig-on. Amo ng mga membro makauturan nga masaligan. Amo ng mga membro nga tunay. Puro nang palabay lang, makita mo man sa kabuhi, diutay lang nga huyop-huyop, why na? Why? Hindi establisado. Sino nga ministry, pangamuyo ko sa Ginoo, hindi lang mag-alam ta sa pulong sa Diyos. Kaya ano man lang ng pulos, kapirtis na ton kaalam, tapos hindi man ta establisado. Come on, church. Pero nagkakinanglan man, nga agad ma-establisar ta, kinanglan may kaalaman ta. That is why mamati ta. Insindi? Okay, sinabot, makaturan, isa siya katao, nga halin sa kaliwat siyang Israel. And I will tell you, church, ang Israel nga pungsod, may dako ini nga bahin sa kasaysayan, sa kabuhi sang tanan nga pungsod sa kalibutan. Ang matuod kung wala ang Israel, wala pulos ang tanan nga pungsod. Bisan ano pa kamanggaranon sang Amerika, bisan ano pa kamanggaranon sang China, bisan ano pa kamanggaranon sang iban pa nga mga pungsod, pero hambalanta kamo, kung wala ang Israel, walay pulos ining tanan nga mga pungsod, including sa Pilipinas, nga kita mga Pilipino, nga ardiri sa Pilipinas, apang salamat nga may Israel. Salamat nga may pungsod nga Israel. Kaghambalan ta kamo mga kauturan, pamati kamo sing maayo. Ang nakapugong lang subong, nga hindi pa ang Diyos magahukom sa kalibutan. Ang nakapugong pa subong, nga ang Diyos hindi pa magabalik. Bagod nakita pa sa Ginoo, nga hindi pa masyado 100% ready ang Israel. Although may mga signs na, may mga tanda na, nga nagakatabo mga kauturan sa pungsod nga Israel. Hapang hindi pa ang kabugusan sa ginhambal sang Biblia, kag subong man hindi pa ang kabugusan man sa kapanahunan sa mga hintel. Bangod siling sang Bible sa Book of Romans, when the fullness of time shall come in. Hallelujah. Ang bunsilingon sang fullness of times, na kompleto ng programa sang Ginoo, na kompleto ng iyang mga handom sa church kag sa Israel. Hambalanta ka mo, mag-aabot ang Ginoo, magabalik siya agud sa pagkuha sa imo kag sakon. Kag ang rason kung nga kuhaon niya ang church, ikaw kag ako makaturan, kay ang Dios magasilot sa tanan nga pungsod nga wala nagkilala sa iyo. Kag salamat nga ang Israel nagpabilin sila. And I will tell you, church, history from history. From one event to another. And the Bible tells us that even from the very beginning, bisan ano pa ang nagkakatabo sa Israel, ang Israel, ang tunay nga mga Hudyo, ang tunay nga Israel, nagakaput sila nga malig-on, nagapabilin nga nagakaput nga malig-on sa ila panunublion gikan sa ilang magirikanan gikan sa Ginoo. Hindi bala? If you will try to study Israel, the reason why makatindog sila sa gihapon, mga kautan, because they knew that land, that holy land was being promised by God to their forefathers, and that is their inheritance. And no other powerful nation can take the inheritance of the children of God, because that inheritance is being preserved by God to His people. You can just imagine, from the time of Pharaoh, they were being slaves for many years. Kinaputik, kinapamatay sa gutom. Wala sweldo-sweldo. Grabe ang sitwasyon sa ila kabuhi, mga kauturan. Habang kunimo lang taon ang history. Amo nang siling kogay na from history to history, from one event to another, masapwan nimo nga bisan nagakainano pa ang sitwasyon sa kabuhi sang Israel, wala nila ginbaligya ang ila pagtuo bangod sang inheritance nga ginpromisa sang Dios sa ila. And Naboth is one that belongs to one of the tribe
of Israel. And now the story told us that Naboth has a very beautiful vineyard. Ang word nga vineyard, sa simple nga paghambal, o lubasan, lugar, nga ratamnan, siyang madamong ubas. Kakon nga, have you noticed, sa Bible, pirmi ginhambal ang vineyard, because sa unang panahon, pag may vineyard ka, manggaranon ka. Kaya ang mga Hudyo, kag ang iban nga mga pungsod, kag bisan pagani subong galing kay ginlain nila ang proseso sa paghimo. Halin sang una, nagagamit gid sila sang wine. Pero ang wine sang una, hindi na amo ang wine subong. Because ang wine sang una, it was being from the juice of the grapes. That is why, kung may vineyard ka, suliton ko, manggaranon ka, kay nga aman, dira nagakuha, pangabuyan nga dako ang Israel, kag ang iban nga pungsod. In other words, ang vineyard, isa ka-importante nga duta, ulumhan, nga may very potential nga production. Ay, sinahan ko niyo, nagasunod ka mo, kag sinabot, may malapad siya nga, ulubasan. Kag ginambal sang Bible, mga kauturan, nga ngaya ulubasan, na lapit lang gid sa ginharian sang hari, nga si Haring Ahab. Okay? Suliton ko sinabot, halin siya sa kaliwat sang Israel, nakaintindi siya kung ano ang mga pagkilala, pagtuo, kag pag-alagad sang iya mga katigulangan sa Diyos nga ila ginapatihan. Kag lala sinabot, mga kauturan sa ginatawag, o kung nakaintindi sinabot sa ginatawag, pulong sang Diyos. Now, yari karon, siyang nakita ini, sang hari, gusto niya baklon ang vineyard ni Nabot. Kung mo lang tawon, listen to me ha, kung mo lang tawon, ang pagtransaksyon ni Ahab, ang hari, sang Samaria nga si Ahab, kung mo lang tawon ang transaksyon, maayo, hindi iya kay pamintas, o kung pamintaha, nga, nagsiling siya ho, Nabot, ang imo lubasan, lapit sa akon, ano ini, inarian, bangod sininabot, gusto ko nga baklon ini, kay akon ini himuan sang garden of herb. Kag siling niya, pero, ariya na, may katransaksyon na, siya pero, hindi nga kuhaon ko ni, kundi baklon. Sino bala tao kung halimbawa lang ha, kung imo lang taon, may malain balada, why gud ay no? Kaya nagsiling man siya nga, baklon, tagaan ta kaya sang kantidad nga bilis nga. O kon siling niya, tagaan ta kanabot sang isa pagidya kalapad nga ulubasan o kon ulumhan nga lapad pa. Amutong hali ang hambal sang hari. Ti kunin mo lang tawon, malain bala na? Hindi ay. Nagtransaksyon sing maayo ang hari. No? Maayo ang iya transaksyon, no? Do maayo, no? Kung sinaba, kung sinabot, kulang siya sa iya pag-intindi sa iya panindugan. Listen, kung sinabot, kulang-kulang sa pagangup sa iya panindugan, kag sang iya pakigsaad sa iya panunublion, pwede masiling sinabot, ate, sige, mahal nga rin, okay man kay bayaran mo man ko. Naintindihan ko ninyo? Come on, now. Para maintindihan nyo, Areo. Kung lang taon tayo ang spiritual application sa types and symbols of the Bible, sinabot, nag-represent sa Kristohanon, sa church. Israel siya mo. Sa subong ha. Sa Ahab, nag-represent sa yawa, kay Satan. Sometimes, para nga ang mga Kristohanon madalagid sa mga pamaagi sang yawa, nga makatalikod sila sa ilang pag-alagad,
ang ginahimo sa yawa, wala siya nagapagwa, kag nagahimo sa pagi nga brutal. Kaya kung brutal, maintindihan mo, hindi siya Ginoo. Pero ang ginahimo sa yawa, magahimo sa sang pinakapino, nga daw maayo man, agon ibaligya mo ang imo pananoblion. And it's my prayer today. When God put this conviction in my heart to bring this message, ang agon pangamuyo, kag ginadeklarar ko subong, nga kabay patani, kung nakahimo sinabot sa pagtindog, bisan pa sa iyang kamatayon, kaya ako ni karmasay sa inyo, kung natabo kay nabot, kabay patani, nga sa sini nga simbahan, sa sini nga ministry, sa sini nga church, may nabot man, nga bisan anuman nga offer sang kalibutan, hindi niya pagibaligya ang iya panabliyon, nga pagtuo dira sa Ginoo. Now, siyang ginhambal sa sangari, ari ng sabat inabol. Way siya magsiling, way siya maguna-una, baw, mahadlok ta sini. Kaya kung mag-desire ko, hari ni mo. Way siya magsiling nga, baw, hindi pwede nga mag-desire ko kay way labot nga hari ni. Basi anong patabo sa akon? Priyaring sambal nabot, listen to me church. Suliton ko, from his childhood, hasta nga nagtubo, sinabot, hindi siya bulag, hindi siya ignorante. Nakita niyang tanan kung paano ginisklabo ang Israel halin sa Egypt, kung paano ginpagwa siyang Diyos ang Israel gikan sa Egypt, kung paano ang Diyos naghimo milagro sa Red Sea kag ginluwas ang Israel. Nakita ni Nabot, kag naibaluan ni Nabot, naintindihan ni Nabot, nabatian niya sa mga kasaysayan kung paano ginpakaon sang Diyos ang Israel sa panahon sang ila kagutom, kung paano ginpainom sang Diyos ang Israel sa panahon sang ila kahuhaw, nga ang tubig ginkuha pa sa bato, nga imposible nga ang bato magagwa sang tubig, makaproduce tubig, pero tungod sa gahom sa Diyos. Sinabot, hindi inosente sina. Nabaluanan ni Nabot. Nakita ni Nabot ang iya kaluluhan kung paano ginpatay sa mga Egyptoanon. Nakabalo si Nabot, o kung anong pag-antos sa iya mga ginikanan kag mga kaluluhan para lamang ma-maintain, ma-hold on ang mga panulubion nga ginhatag sang Diyos sa ila. Kaya bila ka mo sugiran ka mo, once ang Diyos maghatag sang panulubion sa imo, kag imo na talak-talakan kag pabayan, may dako ka nga katalagman sa tubangan sa Diyos pag-abot sa panahon. Usa nagsiling sinabot, bisan na hari siya, nagsiling sinabot, hindi pwede sa tubangan sa Diyos. Wow! Ang tanan magasiling, come on, ang tanan magasiling, hindi pwede bangod sa Diyos. May mga offer? Nami mantanin na Brad, nami mantanin na Sir, nami mantanin na Ma'am, pero hindi pwede bangod sa Diyos. Now, pagkabati sa hari, naglain siya. Huwag siya katulog. Karon, ang hari, biskan cruel siya, pero may konsensya. Proaryo, ang asawa, wagid konsensya. Siling ni Jezebel, nabot nga ang nagakasubo ka, ngaway ka nagakaon. Siling ni Nabot, amoy ni gisugira, siya, hindi ka makabalak ka. Sunod adlaw, ang vineyard. Sunod adlaw, ang vineyard, imo na. Nakibot si Nabot, akong bala. Kung kaisa, pamati ka mo ha, may halambala nung gagasiling, in every man's success, there is a woman behind.
Pero hindi po pagkalipati nga in every failure of man, there is a woman behind. Kung kaysa, tungod sa asawa mo, hindi ka kapangalaga. Kung kaysa, tungod sa bata mo, hindi ka kapangalaga. Kung kaysa, tungod sa bana mo, hindi ka kapangalaga. Nagakatabo ina. Conforme hindi? Conforme. Now, siling ni Isabel, simple lang. Maghimo ka sang dekre nga ang bisan sino magpangamoy sobra sa 3 ka bisis, batuhon hasta mapatay. Kita mo na nga dekre, no? Atag na ginaya, klaro pa na sa adlaw. Nga kung magsimba ka pirme, prisuhon ka. Siling dira sa dekre, kung mga muyo, may tao nga mga muyo, sobra sa 3 ka bisis sa kadlaw, batuhon. Kay pagpasipalay na sa Diyos sa ngari. Di naghimo dekre. Ginsilyuhan Nabot, karon, ari na. O ginsilyuhan ni Ahab, karon, yari na. Pamati ka mo si Mayo. Listen to me. Sa matudtuod, nga nagakaput sing maligon, sa iya inheritance sa Diyos, hambalanta ka, bisan ano pa ang pressure, magatindog ka sa imo pagtuod. Nakabalo siya na si Nabot, hindi siya inosente. Pero naginhin mo Nabot, nangamuyo siya gihapon. Nga, hindi pwede nga iya pagkilala, kag pagtuo sa Diyos, kag pag-alagad sa Diyos, mabalda lang sa kung ano nga mga butang. Amo nang tunay. Come on, church. Naintindihan ko ninyo? Come on, naintindihan ko ninyo? Ang tunay na tumulo, ang tunay nga nagkakamot sang iya inheritance gikan sa Ginoo. Bisan ano pa nga challenge, bisan ano pa nga pressure, hindi niya pagpuyan ang iya pagtuo sa Diyos. Yari karon, nakita, ginakusar, ginakop, sa dinsyo pagkambal, ginpatay, sinabot. Patay sinabot. Hari mo. Pero don't you know, listen to me. Pamati ka mo, church. Kung kaisa, gikinahanglan nga may madula para makarelisar ka sa imo kakulangan sa Ginoo o kung sa imo pamilya. Hindi ba na nagkakatabo na nagailinaway ang pamilya? Pero kung mapatay ng tatay, dira na sila makaintindi nga kung ano gali kamalahalon, kung ano gali kaimportante ang pag-isa sa pamilya. Hindi ba na sakto na? May madula para makaintindi ka. Amoy ni mga kauturan ang natabo sa kay Nabot. Siyang nakita sa iyang asawa. Kag sang iya kabataan, mga kauturan, nga ginpatay ang ila amay, tungod sa iya panindugan, sinang inheritance, nga ginbilin sa iya maginikanan. Silang sang Bible, nagligon, kag nagligon pagid, ang pamilya ni Nabot, ang iya kabataan sa mga kabataan, kag sa mga kabataan, according sa istorya, mga kauturan, tuptub na lang, naglipas ang malamalawig, nga mga katuigan, ginmintinar sa pamilya ni Nabot, mga kauturan, ang panindugan, sang ilamay nga bisan magkainano magatindog sila sa ilang pagtuo sa ilang Diyos. Tapos ng istorya ni Nabot. Prabi niyo kung ano namang natabo? Si Jezebel asawa ni Nabot. Si Jezebel, nga asawa ni Nabot, o asawa ni Ahab, gipatay sa Ginoo. Kag kundiin si Nabot, naghaya, kag natumba, tungod sa magbato, kag ang iya dugo, nagtulo sa duta, dito man, natumba,
kag napatay si Jezebel, kag siling sa Biblia, ang iadugo dilapan sa mga ido. Kusnet si Jezebel, kag kaon sa mga ido. Ano akong silingon? Pamati ka mo. Pag magtindog lang sing matuod ang tunay nga anak sa Dios sa insakto nga pagtuo, insakto nga pagkabuhi, insakto nga pagsunod sa plano sang Dios sa iyang kinabuhi, hambalanta ka ang bisan sino nga nagaguba sa imo, ang bisan sino nga nagapakalain sa imo, ang bisan sino nga nagapakanubo sa imo, ang Dios among magabalos. Yari karon natapos na ang kasaysayan ni Nabot. Ang kay Nabot, inheritance, natural lang to. Kaya hindi ka mo sa natural, kay ti duta to mo. Natural lang to. Purari na. Diri na ko sa aton subong. Way ka mo kabalo mga kauturan. Nga kita nga ari na sa Ginoo, according to the book that we have just read in the book of Ephesians, kita tanan nga ara kay Kristo may mga panunublion. Wow! Come on, church. Hindi ka mamalipay yung mga panunublion ka mo? Halimbawa, kung ang imo ginikanan, dako propiedad, may mga salakyan. Tuon, mahibi man ang kabataan kung mapatay, pero siya pingabahan, malipay man sila kaya nga, mapartida na. Kamo na lang mag-intindi sila. Hindi ba? Pero ang matuod, kung may panublion ka, malipay ka gid. Sino diri bata be nga gipapanubli sa 1,000 hektarya nagsubo kay kung maera ihatag lang na sa akon. Patindugan ko simbahan. Why giday? Simple palipay, di ba? Suliton ko church kita nga ara sa Ginoo, wala kamo kabalo nga may inheritance kita. Come on. We have an inheritance from God. And listen to me, ang inheritance nga aton panublion, hindi inheritance nga natural, kundi inheritance spiritual. Woo! We have this promise. Listen to me, church. Listen, we have this promise of eternal life. Ginambal ko sa inyo, sa una, wala sing tao diri sa kalibutan nga bisan ano pa siya kagamanan makahatag kinabuhi nga walay katapusan. No such amount of money nga makahatag sang kinabuhi nga walay katapusan. Pero salamat, ining Dios nga aton ginalagan, ining Dios nga aton ginasimba, ining Dios nga aton ginasakripisyohan, ining Dios makaton nga aton ginasunod. May saad siya nga kabuhi nga walay katapusan bilang aton panunublion. And we know that our inheritance is not only eternal life, but we have also an inheritance of a heavenly kingdom. We have a lot of spiritual inheritance. But I will tell you, listen to me, dali lang ko makonklusyon. Before na inheritance nag-abot sa inyo subong, ining nabato ninyo, may pila kakabuhi nga nagsakripisyo, nagkanto sa inyo balay, gatagi di ang init, gaulan, pirmi ka bisitahan, lunhan ka diri sa simbahan. Kung kayo saway panakaon, nagapagabuglay para sa imo. Sa gamay lang ng mga bagay, sa ginagmay lang ng mga butang, nga ginahimo sang yawa, ikambyo mo na ang imo inheritance. Kalimtan mo na ang Diyos.
Kalimtan mo na nga may tao nga nag-antos para sa iyong inheritance. Please, church, try to understand and realize why ka mo kabalo ang mga blessing nga ginatag siyang Diyos sa akong kinabuhi. Ginapangabudlayan ko na mga kauturan. May mga sitwasyon sa akong kinabuhi nga perti kabudlay. May mga balod nga amon gina-experience. Pero wala ko nag-surrender bago sa ako nandom sa Ginoo. Wala pa matuman ako nandom nga makabakal kita luti kang simbahan. That is why nag-sacrifice ako para ipilit ini sa inyo mga young generation ang panunubliyon nga ginatag sa Diyos para sa aton. Please, church, try to understand. Try to realize. Sa gagmay lang ba nga mga bagay, malimtan mo. Hindi ito kamo kilala. Kamo, sa wala pa kamo sa Ginoo, hindi ito kamo kilala. Nakabati kamo sa radyo. Nakabati kamo sa krusada. Nakakanto kami din sa simbahan. Hindi ni programa, ni pastor lang. Ang balanta ka kung wala ang Diyos plano sa imong kinabuhi. Hindi ka kapalapit sa nga ministry. Hindi ka makapadayon sa nga ministry. Istrikto hindi ka simbahan. Istrikto ang pagpanudlo niri. Pero kung nga ari ka, nagabatas ka, nagapadayon ka, because of your inheritance. Praise God. Hold on to your inheritance. Ofiran ka sa mga butang nga makapalayo ka sa Diyos before ka mag-decide. Huna-huna anay may namatay dito sa cross sa Kalbaryo para ikaw makangkon sa inheritance. May ginuplaan hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, ginuplaan, ikurunan sa tulukon para lang ikaw kag ako makaangkon sa inheritance. Please, church, hatagi sa dako nga value ang imo pagtuo kapag alangan sa Diyos. Kung mayari pa sobra pa sila nga simbahan nga nagatudlo sa kamaturan dito ta kaya ngandom ta mga kauturan hindi pang reliyon kundi pang relasyon sa Diyos nga kung madulagin ba kita sa sining kalibutan sigurado na ang atong kaluwasan. Madamo sa mga offer ang kalibutan, madamo sa mga offer ang yawa, palihog, tinduki ang imo pagatindo kita. I cannot speak long mga kauturan. Sulitan ko. May panublion kita. Praise. Na ginasaad ang Diyos. Pero ara lang sa imo. Wala kanya ginapilit. Kundi ginapaintindi ka na niya. Sa sini, nga aga, mamangkot ko. May masapuan bala ako diri. Nga nabot. May masapuan bala ako diri. Nga kaangay kay nabot. Mga kabataan, mga young people, mga members, may masapuan bala ako diri nga naabot. Nga bisan na noong nga mga pagtilaw, bisan na noong nga mga offer, bisan na noong mga sirkumstansya, magatindog ka, kag magsiling bangod sa Diyos. Hindi ako
magtalikod sa pag-alagad sa Ginoo. Church, hindi ta kabalo kung saan ta kuhaon sa Ginoo. Hindi ta kabalo kung saan ang atong kamatayon. Pero ang pirmi ko lang pangamuyo, Ginoo, maluoy ka. Samtang hindi pa magdangat ang amon kamatayon. Lord, iplastaranay ang amon kabuhi. Iplastaranay ang amon Ginoo pag-alagad. Kay kanugod mga kauturan sa pinakatuig nga mga pagsakripisyo naton, pagkatapos mga inigugma maging questionable ang aton kinabuhi. Susumugod karon mga ginikanan, palihog tadula ang inyong mga kabataan, bahala mga king sila, tadulagin sila, agaragin sila, piritagin sila nga magpalapit sa simbahan, magpangalagad sa Ginoo ang imong mga paryente, ang imong mga kakilala. Agara sila, mga kauturan. Kaya mo inang pinakamayo nga butang nga mapanupli naton sa aton mga kabataan, sa aton pamilya, nga samtang wala pa ta nadula sining kalibutan, nakaangkon sila sa kasiguruhan sa ilang kaluwas.